Ate, hindi pa handa ang almusal. Gutom na ako. Sige na. Sige, dalhin mo na dito. Kagabi pa ako nagsumite ng resume hanggang hating gabi. Ayoko talagang kumilos. Dahan-dahan lang, mag-ingat ka. Ate, parang Diyos ang trito mo sa kanya. Tapos na siyang graduate sa kolehiyo. May kamay at paa siya. Normal ang isip niya. Hindi ba siya pwedeng lumabas para kumain? Ting-ting, huwag mong sabihin iyan. Nahihirapan si Ningning sa paghahanap ng trabaho. Puyat siya gabi-gabi, itim na ang eyebags niya. At saka, hindi naman araw-araw ganito. Isang beses lang ito. Hindi naman malaking bagay. Ate, pahingi naman ako ng panibagong tasa ng kape. Gusto ko yung bagong hiling. Lagyan ng gatas at asukal. Oo nga pala, dagdagan mo ng gatas. Tapos hiwaan mo rin ako ng prutas at ilagay sa loob. Pampawala ng bagot. Joe Ning. Ate, alas 6 ng umaga na siyang gumigising. Gumawa ka ng almusal para sa amin. May kamay at paa ka naman. Hindi mo ba kayang gawin mag-isa? Naraapat ka ba? Masaya akong paglingkuran si ate. Kung may trabaho ka na, bilisan mo na at umalis. Huwag kang nakatayo rito na parang sagabal. Sige na, little Ting. Bilisan mo na at kumain ng almusal. Huwag kang mahuli. Joe Ning, nagpasa ako ng ilang resume. May tumugon ba? Ay, bakit nagmamadali? Mababa ang requirements ng mga kumpanyang iyon. Magkakaiba ang benefits. Ang boss nga kulang pa sa pangmalakihang pag-iisip ko. Ano ba ang alam mo? Nagsasala ako ng dekalidad na mga kumpanya. Mga dekalidad na kumpanya. Nakahiga ka lang dito araw-araw. Naghihintay na lang ng biyaya mula sa langit. Nasa iyo ba? Bilisan mo at magsumite ka ng resume. Tigilan mo muna ang cellphone. Ting-ting, huwag kang masyadong mainit ang ulo. Ang paghahanap ng trabaho ay hindi nangyayari sa isang iglap. May sarili siyang plano si Ningning. Pumili ka ng mataas ang sahod at malapit sa bahay. Yung maganda ang benepisyo at pangmatagalan. Hoy! Isauli mo sa akin. Ate, balatan mo nga ako ng dalandan. Mahalaga ang laban na ito sa team. Hindi pwedeng magpakampante. Ate, hindi siya 3 taong gulang na bata. Kailangan mo ba siyang alagaan ng ganyan? Napakabuti mo sa kanya. Paano na lang siya sa susunod? HMM. Ikaw ba ang mag-aalala? Kapag nakahanap ako ng trabaho balang araw, lagpas 10,000 ang buwanang kita. Isasama ko si ate para malasap ang ginhawa. Nako, ang sarap mo talagang mangarap. Ningning, ang basurahan ay nasa tabi lang ng paa mo. Itapon mo na lang doon. Huwag kang magkalat sa sofa. Mahihirapan kaming linisin. Ay ate, hindi mo ba pwedeng pulutin na lang iyan? Pinapanood ko ang mahalagang laban. Kapag panalo ang laban na ito, mananalo ako ng 200 sa pastahan namin ng mga kaibigan ko. Joe Ning, bulag ka ba o putol ang mga paa mo? Hindi ba sariling basura mo? Hindi mo kayang itapon. Kailangan pa bang si ate ang magtapon para sa iyo? Mula umaga hanggang gabi, si ate ang tumutulong sa iyo. Hay, hindi ko naman siya pinilit. Napakaraming gawaing bahay na walang kwenta at puro abala. Ako pa ba ang lalaking gagawa niyan? Kapag nalaman ito ng mga kaklase ko, mapapahiya ako ng husto. Wala iyon, wala iyon. Ang lalaki, dapat lang gumawa ng malalaking bagay. Paano siya maabala ng mga maliliit na bagay na iyan? Ngayon ang basurang ito, kailangan niyang itapon mismo. At saka, hugasan mo na rin ang mga plato sa kusina para sa akin. Kung hindi mo huhugasan ang mga plato ngayon, huwag ka nang umasang makakakain. Ate. Inaapi ako ni Ate Tingting. Parang ako ang laging nakikita niyang mali. Sinadya pa niyang hanapan ako ng butas. Huwag mo nang pag-awayan. Ako na ang maghuhugas. Tingting, kumalma ka rin. Pag nag-asawa na siya sa hinaharap, natural na magtatrabaho na siya. Ginagawa rin niya ni Ate Ting para sa ikabubuti mo. Natakot lang siyang baka baliwalain ka ng magiging asawa mo. HMPH. Mag-aasawa pa rin. Tingnan ko lang kung sino pa ang papatol sa kanya. Ate, may sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Kamakailan, madalas ang mga salo-salo at lakad ng mga kaibigan. Yung huling bigay mo sa akin na 2,000, ipinangkain ko at pangkanta, at bumili pa ako ng skin sa laro. Ubos na lahat. Kung gusto mo.
Dagdagan mo na lang ako ng 3,000. Hindi na talaga sapat ang pera. Ate, pautangin mo na lang muna ako. Kailangan ko ring gumastos para makihalubilo. Hindi pwedeng laging mababa ang tingin sa akin ng iba. Ate, ang bait mo talaga. Ate, huwag mo siyang bigyan. Kaibigan lang niyang puro pakinabang. Kung hindi naglalaro online para sa ranked match, nasa inuman at ihong-ihaw. Kung may ekstrang pera ka, mas mabuti pang pumunta sa tindahan ng mga libro. Bumili ka ng 2 aklat tungkol sa paghahanap ng trabaho at basahin mo. Kagagaling ko lang sa pag-aaral. Sigurado akong kailangan kong palawakin ang mga koneksyon ko. Mga kaklase ko naman iyan. Kapag dumating ang trabaho, sino ang tutulong sa akin kapag may naging problema? Ang perang ito, ipon niya ni ate. Kaya mo bang tiisin na gastusin ang ipon niya? Ting-ting, huwag mo nang banggitin si Ningning. Kagagaling niya lang sa pag-aaral. Kailangan talaga niyang gumastos para makihalubilo. Ningning, tipirin mo na lang ang gastos. Kapag kulang pa rin, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan ka ulit ni ate na magdagdag. Hay nako, ate, ang bait mo talaga. Hindi tulad ng iba na sobrang kuripot. Basta pera lang ang iniisip. Ate, ganyan ka ba talaga sa kanya? Walang hangganan. Pinapalakas mo lang siya. Mas lalo lang siyang magiging malamig ang puso at makasarili. Sige na, Ting-ting. Alam ko ang ginagawa ko. Ate, tingnan mo, Ningning. Bagay sa iyo ang suot na iyan. Medyo maluwag lang. Pero sigurado akong papasa ka sa interview ngayon. Sigurado iyon. Huwag kang kabahan. Sa galing mo, siguradong matatanggap ka. Aagawan pa nila akong kunin ng mga interviewer na yon. HMPH, tingnan natin nga, hindi ka naman talaga pupunta roon para mag-interview. Paano naman? Mamaya sasabihin lang niya na bumagsak siya sa interview. Tapos kung ano-anong dahilan na naman, kailangan natin siyang pagkatiwalaan. Basta, panoorin mo. Ano? Ate. Yung mga yun, sobrang higpit ng mga interviewer. Ang mga tanong nila, pamatay sa hirap. Sa huli, sasabihin nilang hindi ako pasok sa requirements ng trabaho. Ningning, huwag kang panghinaan ng loob. Kung hindi man ngayon, may susunod pa. Hayaang si Ate Tingting ang maghanap ng kapit para sa'yo. Hindi ba sabi mo, huwag na akong makialam? Hayaang si Ate Tingting ang maghanap ng kapit para sa'yo. Hindi ba sabi mo, huwag na akong makialam? Tingting, pamilya tayo. Huwag tayong mag-usap na parang magkaibang kampo. Ning, sa susunod, maghanda ka ng mas maigi. Yung mga posibleng itanong sa susunod, isaulo mo na lahat. Oo, alam ko na. Sige na. Sabihin mo. Yung pinuntahan mong interview ngayon, anong pangalan ng kumpanya? Saan ang address ng kumpanya? Lalaki ba o babae ang nag-interview sa'yo? Anong pangalan? Nakalimutan ko na ang pangalan ng kumpanya. Parang ang tawag. Firefly Technology Company. Yung supervisor sa interview. Wang Baoli ang apelyido niya. Hindi ko na maalala. Firefly Technology ba iyon? Aba, sakto ang sinabi mo. Kakilala ko lang ang isa sa kanila. Tatanungin ko lang ha. Ate, huwag mo nang. Kakatanong ko lang. Hindi pala talaga sila. Hindi nakatanggap ng sayo. Lalo na yung pagpunta mo sa interview. Sa totoo lang. Baka naman ngayon na naman. Naglaro ka na naman sa internet cafe. Pangalawang ate. Ako, luto na ang sabaw ng manok. Inumin mo na habang mainit pa. Gusto mo pang uminom ng sabaw ng manok? Sinasabi ko sa'yo. Kapag nagsinungaling ka ulit, hindi ako magdadalawang isip na sipin kita. Oo, alam ko na. Kunwaring luso. Bura mo siya. Huwag mong hayaang makatakbo. Bilis. Heal na. Ningning. Ang late na. Naglalaro ka pa rin. Masama sa katawan ang palaging pagpupuyat. Sus. Oo na. Ate. Hintayin mo lang matapos ko to. Hindi pwedeng bitin-bitin. Kailangang umangat ako ngayong gabi. Joe Ning. Magdamag ka ng naglalaro, nandyan ka pa rin. Ginagawa mo bang internet cafe ang bahay? May interview ka pa bukas. Alam mo ba yon? Tigilan mo na ang laro. Sus, huwag kang ang maingay. Kaninang kaunti na lang, nahuli na ako. Kung matalo ako sa round na to, kasalanan mo. Pagbigyan mo, bakit gising ka pa sa kalaliman ng gabi? Sa kalokohang ito mo lang ginugugol ang oras mo. May sira ka ba sa ulo? Bakit mo ako pinagbabawalan maglaro? Alam mo ba na rank up match ko ito? Ningning,
Huwag kang padalos-dalos. Si Ate Ting din, para sa ikabubuti mo. Baka mapuyat ka at masira ang katawan mo. Matulog ka na. Bukas ka na lang maglaro, ha? Kapag natalo ko ang rank-up match na ito, talagang makikipagbanggaan ako sa'yo. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. May tatawag sa'yo bukas. Aayain ka para sa interview. Maghanda ka ng maayos. Ningning, itong Lucky Charm. Ako mismo ang humiling nito sa templo. Sabi ng maestro, napakalakas ng bisa nito. Sa pagkakataong ito, siguradong papasa ka. Talagang considerate si ate. Sa interview, kaunti lang ang salita. Makinig ka muna sa mga tanong ng iba. Sagutin mo ng maikli at malinaw. Maging tapat at sincere ka. Mga empleyado ang hinahanap nila. Hindi mga Diyos-Diyosan. Walang magtitiis sa masama mong ugali. Sige, alam ko na. Ang dami namang Saturday. Alam ko na lahat ng yan. Hindi mo na kailangang turuan ako. Interview lang naman sa isang maliit na kumpanya. Madali lang yun, di ba? At saka, huwag mong paulit-ulit sabihin ang sarili mo. Graduado ako sa isang kilalang universidad. Mukha kang mataas ang pangarap. Pero kulang sa gawa, sinasabi ko sa'yo, sa isang beses lang kita tutulungan, na pagkakataon, kaya hawakan mo ng maigi. Ay, anong nangyari kay Ningning? Hindi ka natanggap. Oo. Siguradong walang matino ang mata ng interviewer. Hindi niya nakita ang galing ni Ningning. Ate. Kaya kasalanan mo, yung Lucky Charm na ibinigay mo sa akin. Nahulog mula sa bulsa ko. Nung tinatanong ako ng interviewer, yumuko ako para pulutin. Sabi ng interviewer, hindi raw maayos ang asal ko. Parang hindi ko raw sineseryoso ang interview. Pinauwi agad ako. Para rin naman sa ikabubuti mo yun. Sinasabi ng iba na epektibo talaga. Hindi ko inasahan na. Ate. Kailangan niyang kumain sa sarili niyang sipag at galing. Kapag may problema, imbes na hanapin ang dahilan sa sarili, sinisisi pa ang iba. Sa lagay niyang yan, ikaw ang nagpalayaw sa kanya. Joning, magpakabuti ka. Pinapayo ko sa'yo, lumipat ka na agad at mamuhay mag-isa. Huwag kang umasa rito ng libre. Ako at si ate, wala kaming obligasyong buhayin ang batugan na to. Panahon ng buhayin mo ang sarili mo. Bakit ako ang paaalisin? Ha? Bahay ito na iniwan ni na mama at papa, kaya may bahagi ako rito. At kung gusto kong tumira rito, titira ako hanggat gusto ko. Ate Ting, huwag ninyong palayasin si Ningning. Bata pa siya. Bata? Anong bata? Ate. Matanda na siya. Hindi na siya bata. Ate. Kung ayaw mo sa akin, pwede ka namang lumipat na lang. Walang pumipigil sa'yo. Kakatapos lang magtapos ni Ningning. Hindi pa siya sanay sa mundo. Bigyan mo pa siya ng kaunting panahon. Makakahanap din siya ng trabaho. Ate. Tingnan mo siya ngayon. Sobrang tamad at peteps. Kung patuloy mo siyang sisisurin, masisira niya ang buhay niya. Ate. Kapag kumita na ako ng malaki sa susunod, ha? Hindi ko na talaga gusto ang pamilyang ito. Sa panahong iyon, bibilhan ko ng malaking bahay at magmamaneho ako ng mamahaling kotse. Tapos isasama ko roon si ate. Gusto mo roon tumira, hindi ka pa kwalipikado. HMPH, kikita ako ng malaki. Kung kaya mo, edi ipakita mo. Unahin mo munang buhayin ang sarili mo bago ka magsalita. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, kailangan mong lumabas at maghanap ng trabaho. Kung hindi, itatapon ko ang lahat ng gamit mo sa laro. Gagawin mo talaga. Ting-ting. Huwag mong itapon. Mahahalaga sa kanya ang mga gamit na iyan sa laro. Ningning, makinig ka na lang kay Ate Ting. Lumabas ka muna at maghanap ng trabaho. HMPH, hindi ako. Kaya kung kumita ng malaki agad. Basta, makikita ninyo. Paunti-unting panalo lang. Isa pa. Mas malaki naman ngayon. Siguradong panalo. Noong huli, 500. Ngayon, 1,000. Para makakuha ng mas malaking panalo. Ningning, huwag kang magtampo kay Ate Ting. Uminom ka ng tubig. Huwag puro cellphone. Matagal ka nang nakatitig sa screen. Malapit nang masira ang paningin mo. Kapag naghahanap ka ng trabaho sa susunod, magsuot ka ng salamin. Hindi ba mas abala yon? Oo, alam ko. Hindi ba tinitingnan ko naman ang mga anunsyo ng trabaho? Joning, mas mabuti kung seryoso kang maghanap ng trabaho. Huwag kang araw-araw na umaasang biglang yayaman. Huwag kang pumalaot sa kung ano-anong kadududang gawain. Ay nako, bakit ang daldal ninyo? Araw-araw na lang ninyo akong sinisita. Nag-scroll lang ako ng maiikling video. Ano naman kung naglalaro ako? Ano namang kalokohan ang magagawa ko?
bilisan mong umalis. Huwag mo akong idamay. Ningning, tama ang sinabi ng pangalawa mong ate, tungkol sa biglang pagyaman. Hindi na natin iisipin yan. Naalala mo ba si Mang Wang sa kabilang baryo? Dahil sa sugal, naubos ang lahat ng kabuhayan niya. Wala na ring pera. Tumakas pa ang asawa at mga anak niya. May utang pa siyang isang bangko. Sa huli, napilitan siyang tumalon mula sa gusali. Napakaawa talaga. Ate, may puhunan pa ako. Ako rin naman kahit paano. Graduate ako ng isang kilalang universidad. Paano naman ako magkakaganito? Sa sugal na ganyan. Kung may oras ka, magbasa ka ng resume. Kapag may bagay, ay apply mo. Ay, oo na, oo na. 知道了，知道了。 May pera na ako agad. Papatunayan ko sa inyo. Ate, kumita ako. Kumita ako ng 5,000. Oh, talaga. Ningning, ang galing mo. Pwede palang kumita gamit ang cellphone. Nag-online gambling ka. Ha, hindi ba sabi mo, hindi ka hahawak sa ganyang bagay? Ha? Online gambling. Ay uninstall mo na agad. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang sasawsaw sa online gambling. Ano bang alam mo? Investment ang tawag dyan, hindi sugal. Ang panalo mo ngayon, pain lang iyan na inilatag ng house. Sa umpisa, binibigyan ka muna ng konting pasweet. Sa gitna, mas lalo kang lumulubog. Sa huli, ubus pati. Lahat ng ipon at ari-arian mo. Huwag kang magsalita nang wala sa lugar. Ang mga numero dito, pinag-aralan ko na ng ilang beses. Ang tsansa na lumabas ang bawat numero, kinwenta ko na. Sa isang buwan, kayang kumita ng ilang 10,000, walang problema. Sa isang buwan, kayang kumita ng ilang 10,000, walang problema. Ito talaga ang investment. Kung ganoon, dapat marunong kang tumigil habang maganda pa. Huwag ka nang maging sakim. Hindi pwede na lahat ng ipon mo ilagay mo dyan. Ate, huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Itong ilang daan, ikaw muna ang kumuha. Bumili ka ng kahit ano ang gusto mo. Pagdating ng araw, maghintay ka na lang nakasama ako. At mag-enjoy sa ginhawa. Investment ba ang tawag mo dyan? Magising ka nga. Kayang kontrolin ng house sa likod ang data mo. Kung gusto niyang manalo ka o matalo ka, siya ang may pasya. Ate Tingting, huwag mo akong pakialaman. Hindi ba kaya mo lang akong hindi makitang bumuti ang buhay ko? Maghintay ka lang. May araw ding pagsisisihan mo ito. Anong nangyari kay Ningning? Ang pangit ng mukha niya. Ate, natalo ako. Natalo ko ang 5,000 na kinita ko. Naglabas pa ako ng 2,000. Ayoko pa ring tanggapin. Naglagay pa ako ng 3,000. Lahat natalo. Sinabi ko na sa iyo, scam yan. Ngayon mo lang na-realize na nagsisisi ka na, ha? Naubos mo na ang pera mo. Okay lang, kung wala ng pera, pwede ka pang kumita ulit. Ate, bigyan mo pa ako ng konting pera. May naipon pa si ate. Ikaw muna ang gumamit. Natalo na nga, natalo na. Huwag mo nang dibdibin. Mas importante ang kalusugan. Ate, huwag mo na siyang pautangin ulit. Ganyan, mas lalo lang lalaki ang talo. Itinutulak mo siya sa kapahamakan. Ayos lang. Siguradong hindi na maglalaro si Ningning. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin makita ang katotohanan? Ate, sa lagay niya, lalo lang siyang matatalo ng matatalo. Masisira niya ang buong pamilya natin. Sa bandang huli, baka mangutang pa sa usurero. Ate, bigyan mo pa ako ng kaunting pera ha. Sigurado akong mababawi ko iyon. Kapag nabawi ko na, doble ang ibabayad ko sa iyo. Isinusumpa ko, pag nanalo ako sa pagkakataong ito, hindi na talaga ako ulit maglalaro. Joning, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin natauhan? Akala mo talaga mababawi mo pa iyan ha? Sa huli, lalo ka lang matatalo ng matatalo. Sisirain mo pa ang pamilya natin. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, huwag mong isipin na makakahingi ka pa kay ate, kahit 1 sentimo. HMPH, kung hindi mo ako bibigyan ng pera, ako na ang bahala. Dito dapat nakatago ang ipon ni ate. Noong huli nakita ko siyang nilagay ang pera. Lahat sa loob ng aparador. Kapag nahanap ko makakabawi ako. Sa pagkakataong ito, siguradong mababawi ko. Mababawi ko lahat ng nalugi. Para makita ninyo, ang galing ni Joning. Nasaan ang pera? Iyan ang ipon ko para may kasal si Ningning. Ano ang hinahanap mo? Nawawala ang 30,000 sa aparador.
May nakapasok bang magnanakaw sa bahay? Joyu, ikaw ba ang kumuha ng pera ni ate? Nawala ang pera ni ate. Wala akong alam. Huwag mong sabihing wala kang alam. Bilisan mong ilabas ang pera ni ate. Bukod sa iyo, sino pa ang kukuha ng pera niya? Ate Ting, ako ang pinaghihinalaan mo. Paano naman ako kukuha ng pera ni ate? Hindi pwedeng si Ningning ang kumuha niyan. Baka nahulog sa ilalim ng kama. O kaya sa ilalim ng aparador. Posible rin. Ate, ano ang ibig mong sabihin niyan? Tayong tatlo lang sa bahay. Kung hindi siya ang kumuha, ako ba ang kumuha niyan? Shouting, wala akong ganyang ibig sabihin. Kasalanan ko lahat. Napakalimutin ko. Ate, balikan mo at hanapin. Para hindi na naman ako mapagbintangan ni Ate Ting. Ako ang pinagbibintangan mo. Mukha ba akong mabuting tao? Ako ang pinagbibintangan mo. Mukha ba akong mabuting tao? Ate, diretsuhin ko na. Ang perang ito. Kahit 100 piso, hindi mo na mababawi. Joyu, magsabi ka ng totoo. Ninakaw mo ba ang pera ni ate, at ginamit sa sugal? Hindi ako. Ang huling numero ng cellphone sa gambling record card ay ang huling numero ng cellphone mo. Talaan ng top-up at recharge para sa 20,000. Ako. Huwag ka ng paikat-ikot. Niloko mo si ate. Pero ako, hindi mo maloloko. Ipaliwanag mo nga sa akin. Ano ba ang ibig sabihin ng resibong ito? Hindi ko alam. Baka may naiwan lang dito. O kaya scam message ito. Ginamit ang numero ko. Ang petsa sa taas. Tugma sa araw na nawala ang pera ni ate. Huling 4 na numero ng bank card. Sakto sa card na lagi mong gamit. Mula ulo hanggang paa. Ikaw lang ang matigas ang bibig. Ha, Ningning. Ikaw nga talaga ang kumuha. Oo, ako ang kumuha. Ano ngayon? Gusto ko lang kumita ng kaunti. Pinag-aralan ko sila ng matagal. Kaya ko lang nalaman ang butas nila. Sino ba ang mag-aakala na matatalo rin ako ng ubos? Bakit ka pa nagnakaw ng pera tapos nagsugal ka pa? Gusto ko lang, kumita ng kaunti. Joning, ang pinag-aralan mo, sinayang mo lang ba? Sa buong mundo, ikaw na ang pinakatalino. Ano, marami pang mas matalino kaysa sa iyo. Bakit hindi nila alam na pwede palang gamitin ito? Di mo ba nakikita ang butas dyan? Hindi lang naman ilang libo yan. Kailangan bang magalit ng ganyan? Para sa atin si ate. Hanggang ngayon hindi pa siya nag-aasawa. Buong buhay niyang pinaghirapan. Lahat napunta sa ating dalawa. Alam mo ba, sa ginawa mo, naipapakita mo pa ba ang respeto sa yumaong nating mga magulang? Naipapakita mo pa ba ang hiya mo kina ate at sa akin? Tama na. Alam ko na, nakakasawa na. Talagang wala ka ng pag-asa. Ngayon, ako na ang magtuturo sa iyo para sa mga magulang natin. Para malaman mo ang tama at mali. At para malaman mo ang kapalit ng sugal. Bakit mo ako sinasaktan? Ang laki ko na. Ni minsan hindi ako pinalo ni ate. Bakit ako papaluan ng isa mo pang ate? Ting, tama na. Baka may mapahamak pa. Nagpasugal ka pa. Sinungaling ka pa sa amin. Pinapahiya mo ako. Sa buong pamilya. Pinapahiya mo ako. Sa buong pamilya. Pag kumita na ako sa hinaharap, ibabalik ko rin kay ate. Ting, tigilan mo na. Huwag ka nang tumuloy. Mula bata pa ako hanggang ngayon. May naitulong ka ba sa pamilya kahit sentimo? Araw-araw ka nalang busog sa katamaran. Tambay at walang ginagawa. Kumakain ka lang na nakahinga ang bibig. Nakalahad ang kamay mo kahit sa damit. Malaki ka na. Pero matigas pa rin ang ulo mo. Ate Ting, tigilan mo na. Alam ko nang mali ako. Hindi na ako magsusugal. Ate, tulungan mo ako. Ting, tama na. Huwag ka nang manakit. Ang sama ko talaga. Napakabait talaga sa akin ni ate. Pinalaki ako na parang pinakamamahal na bunso. Puro lamang. Pero ninakaw ko ang pera niya para magsugal. Wala akong hiya. Ningning, ano ba yung ginagawa mo? Tama si ate.
Sanay akong tamad at ayaw kumilos. Hindi marunong tumano ng utang na loob. Binaygo ko ang tiwala mo. Binaygo ko rin ang sarili ko. Ang bilin ni nanay at tatay bago sila pumanaw. Sa susunod, huwag mo nang ulitin ang ganitong kahibangan. Array. 姐疼。 Nakakasira ng buhay ang sugal. Mas lalo pang mali ang magnakaw. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko na. Hindi dahil sa pera ang sakit ng ate, kundi dahil sa'yo. Kung mapunta ka sa maling landas, sisirain mo ang buong buhay mo. Ate, pasensya na. Hindi ko dapat binaliwalaang sakripisyo mo na parang normal lang. Alam mo na ngayon na mali ka. Sa susunod, huwag ka nang lumapit sa ganitong klase ng sugal. Humanap ka ng maayos na trabaho. Mamuhay ka ng simple at disente. Kumita ka sa sariling kamay mo. Saka ka lang mabubuhay ng payapa. Saka ka lang makakatulog ng mahimbing. Huwag mong isipin na sapat na ang sorry. Kapag nang ahas ka pang magnakaw ulit, babaliin ko ang mga paa mo. Matanda ka na. Panagutan mo ang mga kilos mo. Huwag puro sundin ang sariling gusto mo. Ningning, ang aga mo namang bumangon. Naglinis ka pa ng bahay. Opo, ate, sandali lang, may interview pa ako. Ibabalik ko ang perang ninakaw ko sa'yo. Mula ngayon, ako na ang bubuhay sa sarili ko. Sige. Ate, noon, hindi ako marunong mag-isip. Sa susunod, hindi na kita pababayaan na mag-alala. Ayan, parang tao ka nang magsalita. Tandaan mo yan. Sa paghahanap ng trabaho, huwag kang masyadong mapili at mataas ang lipad. Kahit anong trabaho pa yan. Ang mahalaga, magtiyaga ka hanggang dulo. Hindi madaling kumita ng pera. Kahit mag-serve ka sa mesa o mag-deliver ng pagkain, mas mabuti pa rin kaysa nakatambay ka lang sa bahay. Pero tandaan mo, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-anong kalokohan. Ningning, naniniwala sa'yo si ate. Sige, aalis na ako para sa interview. Ay, sana talagang natauhan na siya. Matapos ang leksyon mo sa kanya, hindi ba mas maayos na siya ngayon? Ang lupit mo rin talaga. Halos maduraj ang puso ko. Ikaw pa ang naaawa ngayon. Sa pamilya natin, itong pasaway na kapatid na to, karamihan, ay dahil sa'yo. Kaya lumaki siyang sobrang spoiled. Ay, huwag na nga nating pag-usapan yan. Ngayon, masaya akong makita na mas maayos ang asal niya. Kung talagang magbabago siya, matutuwa tayong lahat. Bilang ate, sino bang ate ang hindi hihiling na maging maayos ang kapatid niya? Bakit ngayon ka lang? Nadala mo na ba ang pera? Eto ang 2,000. Yung paghiram ko ng pera sa'yo, huwag na huwag mong sasabihin kay ate ko. Noong huli kasi, sa wakas, naniwala na sila na nagbago na ako. Huwag mo akong ipahamak. Huwag kang mag-alala, Kuya Ning. Hindi ko talaga sasabihin, pero pangako mo rin sa'kin. Sa loob ng 2 araw, ibalik mo agad ang pera ko ha. Oo na, alam ko na. Ang isang malaking lalaki, konting pera lang, ganyan ka pa ka-dramatic. Ang dami mong arte, Kuya Ning. Bakit bigla kang nangailangan ng ganyang kalaking pera? Dati naman, si ate mo ang nagbibigay sa'yo ng pera, di ba? Bakit? Ngayon hindi na siya nagbibigay. Ay nako. Huwag na nating pag-usapan yan. Nahuli ako noong minsan sa online sugal. Sinabulutan at binugbog ako ng husto ng pangalawa kong ate. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang katawan ko. Ay nako, sinabi ko sa kanila na lumabas ako para maghanap ng trabaho. Ay nako, sa totoo lang, huwag mo na yang pakialaman. Sa loob ng 2 araw, ibabalik ko rin sa'yo. Ang tapang ng pangalawa mong ate. Ay nako, parang tigress na mabagsik. Kung ganoon, Kuya Ning, wala kang trabaho at wala kang kita. Yung pera ko, paano mo pa maibabalik? Ay nako, huwag mo na yan pakialaman. Itong 2,000 na ito, gagamitin ko, para sa isang malaking plano. Ako si Joe Ning, pangmayaman ng tadhana ko. Kuya Ning, ano bang malaking bagay ang balak mong gawin? Huwag tayong gagawa ng labag sa batas. Ay nako, graduate naman ako ng kolehiyo, di ba? Paano naman ako gagawa ng ilegal na bagay? Kapag may pera na ako, ililibre kita sa pagkain. Sige, aantayin ko ang engranding handa mo, Kuya Ning. Joe Ning, lumabas na ba ang resulta ng interview mo nitong mga araw na ito? Oo. Nag-interview ako. May 2 kumpanya na mukhang okay naman. Pero, sabi nila bukas pa magkakaroon ng resulta. Mabuti naman. Oo, ganyan talaga ang ibang kumpanya. Ang interview, paisa-isang batch lang talaga. Tapos sabay-sabay na lang ang abiso sa dulo. Ting-ting, ning-ning. Hugasan ninyo ang kamay ninyo. Kain na tayo.
Papunta na. Bow. Bakit ka nandito? Ate Ting, nandito ako para hanapin si Kuya Ning. Ah, pasok ka muna. Bakit ka nga ba nandito? May kailangan ka ba? 有什么事情？ Hindi pwedeng dito sa bahay pag-usapan. Bow. Dito na lang tayo mag-usap. Ano ba? Noong nakaraang 2 araw, ako ay nagpahiram kay Kuya Ning ng 2,000. Hindi pa niya ibinabalik sa akin. Ano? Humiram ka sa kanya ng 2,000. Ang perang ito, ililipat ko sa iyo ngayon. Sa susunod, huwag mo na siyang pautangin. Naintindihan mo ba? Sige. Alam ko na. Bakit ka na naman nangungutang sa iba? 你怎么又问别人借钱啊？ Talagang hindi ka na nagbabago, Ate Ting Ting. Humiram lang ako ng 2,000 kay Xiaobao. Gusto kong bumili ng loto ticket at manalo ng malaking premyo. Hindi ko akalain. Wala nang natira. May kapalaran ka bang biglang yumaman? Pinapagalitan mo kami ni ate dahil sobra kaming naniwala sa iyo. Sige. Hindi ko akalain na hindi ka pa rin nagbabago. Mula ngayon, lumipat ka na. Huwag ka nang tumira sa bahay. Sang-ayon ako. Ning-ning. Pagkatapos mong kainin ang hapunang ito, mag-impake ka na. Ate, bakit pati ikaw gusto mo rin akong paalisin? Hindi ba ikaw ang pinakamalambing sa akin? Ako ang pinakamalambing sa iyo. Pinakabinibaby ka pa. Kita mo kung anong klase ang ginawa ko sa iyo. Paulit-ulit mo kaming niloloko. Sawa na kami. Ate, nagmakaawa na ako sa iyo. Paniwalaan mo pa ako ulit. Pwede ba? Magbabago talaga ako. Ning-ning. Ang pagkakataong ibinigay namin ni ate sa iyo. Kulang pa ba iyon? Paulit-ulit mong kayang harapin ang konsensya mo. Umalis ka na. Ate. Ate Ting Ting. Ting Ting. Kasalanan ko lahat. Ako lahat ang may kasalanan. Hindi ko nadisiplina ng maayos ang kapatid ko. Ibinigay ko na ang lahat para sa kanya. Pero hindi pa rin siya nagsisisi. Talagang nahihiya ako sa mga magulang natin. Ate. Kung nasa langit man ang mga magulang natin, hindi ka nila sisisihin. Siya lang ang sisisihin nila, dahil siya mismo ang walang paninindigan. Paulit-ulit niyang binaliwala ang puso namin. Mula ngayon, palayasin siya sa bahay, hayaan siyang matutong magsarili, at maging tunay na lalaki. Ate. Ate Ting Ting, aalis na ako. Gusto ko lang sabihin sa inyo ang isang bagay. Pasensya na. Kung pasensya lang din, huwag mo nang sabihin. Kami. Gusto naming makita ang totoong pagbabago mo. Mula ngayon. Bibigyan kita ng kaunting pera. Maghanap ka ng lugar na matitirhan mo. Tapos, magpadala ka sa amin ng balita na ligtas ka. Pag maayos na ako, hahanap ako ng trabaho. Hindi ko na talaga uulitin ang mga kalokohang iyon. Sana panindigan mo ang sinasabi mo. Ate Ting Ting, sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo bibiguin.